marinig ang salita ng Panginoon. Excited po ba tayo na ma-meet si Lord muli sa lugar po na ito? Amen. At bago po tayo magsimula, siguro po pwede nyo po munang batiin po yung nasa katabi nyo. Sabihin nyo, masaya ako at kasama kitang sumamba ngayon. Amen. Amen. Pakingitian naman, ngitian mo naman. Masaya ako, nandirito ka. Amen. At sa oras po na ito, alam niyo po, wala po tayong ibang inaasam kung hindi maranasan po natin yung presensya po ng Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? Amen po, amen po. At kaya po, ngayon po, sa oras po na ito, bago po tayo magsimula, siguro po tayo muna po yung manalangin. May invite everyone to please bow down your heads and we will pray. Panginoong Diyos, sa oras po na ito, Lord, tinataas ka po namin at niluluwalhati, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kami ay dinako mo muli sa bahay-sambahan mo upang magpuri at magpasalamat, masamba ka at maitaas ka. Panginoon, sa oras po ito, remind mo po uli kami, Panginoon, na ang aming pagsamba, Panginoon, Lord, andito kami sa lugar na ito. Lord, it is not about us, Panginoon. It is about you, O Lord. Lord, kaya kami nandirito, hindi lang para kami ay mapagpala, Panginoon, kung hindi itinataas sa amin ng kamay, umaawit kami, hindi para sa aming mga personal preferences, Lord. Hindi sa kung anong gusto namin, kundi po, Panginoon, kung ano yung gusto mo. Kaya po, Panginoon, sa oras po na ito, tanggapin mo po ang pagsamba ng iyong mga anak, Panginoon. Tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, nagpapasalamat rin po kami sa itong mga nakaraang araw, Panginoon, sa pag-iingat mo at pagliligtas mo. Oo, dumating man ang bagyo, pero Lord, tunay nga po, Panginoon, na iningatan mo kami. Sinamahan mo po kami, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. At Lord, naranasan pa rin namin, Panginoon, ng iyong pag-iingat sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. At Lord, sa oras po na ito, ang aming panalangin, Panginoon, hinihiling namin ang pagsama mo sa oras na ito. Lord, we want to meet you here, oh God. We just want to feel your presence, Panginoon, in this place, Panginoon. At hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi ka namin nararanasan. Hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi kami napagpapala. Hindi kami lalabas sa lugar na ito, Panginoon, na hindi nababago ang aming mga puso, Panginoon. Sa oras po na ito, dinedeklara po namin ang katagumpayan, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon. Tinataas ka namin, pinupuri at pinapasalamatan. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, malakas sa palakpak para kay Jesus. Amen, amen. Sige po, yung palakpak na para sa Panginoong Diyos. Yeah. Amen. Yung may palakpak po, yung palakpak na may kasama sigaw ng papuri at pagsamba sa Diyos. Yeah! Hallelujah! 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 Hallelujah. At sa oras po na ito, alam niyo po, excited po ako na i-share po yung word ni Lord para sa ating lahat. Pero alam niyo po, bago po ako mag-start, let me remind you again, tuwing sasamba po tayo sa Panginoon, sabi nga po natin kanina sa panalangin, hindi po para sa atin. Kaya po kung papalakpak mo para sa Panginoon, kailangan ipalakpak mo ng, may kasamang pagsamba. Amen. Pag sinisigaw po natin sa Panginoon, kapag tayo po ay umaawit, kailangan inaawit po natin na may kasamang pagsamba. At kapag tinataas rin natin ang ating kamay, kailangan siyempre po may kasamang pagsamba. Kaya po pag mag-aawit po tayo, pupuri po tayo sa Panginoon, mag-engage po tayo. Naalala ko po, ako po ay nag-enroll sa gym. Ayun. And sa gym po, hindi lalaki ang katawan mo pag pinanood mo lang yung mga equipments. Tama po. You have to engage. Tama po. Diba, hindi mo naman pwede sabihin, nakatingin ka sa barbell, tapos titignan mo yung sarili mo, flex ka ng flex, lumalaki na yung katawan ko. Grabe. Grabe. Diba, flex, wala rin po. Kapag tititigan lang po natin yung bagay na yun, you have to engage. Ganun rin po sa pagsamba po natin sa Panginoon, you have to engage. Kailangan, kapag pupuri tayo sa Panginoon, kailangan sumasabay ka, kailangan ibinibigay mo yung todo mo, tinataas mo yung kamay mo, pinapalakpak mo yung para sa Panginoon. Kasi kailangan natin mag-engage. Para tayo mag-grow, kailangan mo mag-engage. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo mag-engage. Kailangan mo mag-engage. Kaya po, alam niyo po, if you have your Bibles with you, in Joshua chapter 3, kung meron po kayong dalang Bible ngayon, in Joshua chapter 3, we will be reading the Word of God sa book of Joshua. And sabi po dito sa chapter 3, verse 1 to 17, it says here, early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went out to the Jordan where they camped before crossing over. In verse 2, after 3 days, the officers went throughout the camp,
giving orders to the people. And sabi niya po, when you see the Ark of the Covenant of the Lord your God, and the Levitical priest carrying it, you are to move out from your positions and follow it. And in verse 4, ang sabi po dito, sundan niyo po ako, sabi dito, then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 2,000 cubits. It's about parang 1,000 po, 1,000 feet or 900 feet. Ang sabi po dito, between you and the ark, do not go near it. In verse 5, Joshua told the people, consecrate yourselves for tomorrow. The Lord will do amazing things among you. And in verse 6, Joshua said to the priests, take up the Ark of the Covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priests who carry the Ark of the Covenant, when you reach the edge of the Jordan's water, go and stand in the river. In verse 9, Joshua said to the Israelites, come here and listen to the words of the Lord your God. This is how you will know that the living God is among you, and He will certainly drive out before you the Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, and Jebusites. 11, see, the Ark of the Covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. Now, then, choose 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe. Ang sabi po dito sa verse 13, and as soon as the priests who carry the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand up in a heap. So when the people broke camp to cross the Jordan, the priests carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Now the Jordan is at flood stage all during harvest. Yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Zaretan, while the water flowing down to the sea of the Arabah, that is the Dead Sea, was completely cut off. So the people crossed over opposite Jericho. The priests who carried the Ark of the Covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on the dry ground, while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on the ground, on the dry ground. Kaya po, makikita po natin dito, kung binasa nyo po yung Joshua chapter 3, kasama ko po, alam nyo po, just to give you a short background, nung panahon po na to, si Joshua po ay pinangakuan ng Panginoon na makiklaim na po nila yung promised land. If you will remember, kung nabasa nyo na po or narinig nyo po, if you will remember, bago po maging leader si Joshua, meron muna po siyang leader. Sino po yun? Sino po yun? Si Moses. At nung namatay po, when namatay po si Moses, ang tinawag po ng Panginoon to lead Israel is Joshua. Now, just to recap lang po dun sa story, kung naaalala nyo pa po, si Lord po nangako po sa Israelites that I will bless you. Naalala nyo po from Abraham, Isaac, and Jacob, up until sa buhay po ng mga Israelites and maging kay Moses, ang pangako ng Panginoon sa kanila, I will bless you. I will bless you. Idadaling ko kayo sa lupang pinangako ko para sa inyo. Sabi po, the Lord will bring them doon po sa land, sa promised land, which is yung Canaan, the land flowing with milk and honey. Ibig sabihin po, ito po ang lugar na kung saan pagpapalain po sila ng Panginoon. Nasusundan niyo po ba ako? Nasusundan po ba ako? Amen po. Kaya po, pero ang matindi pong pangyayari po dito, before na mautusan po si Joshua, if you will remember, di ba, yung mga Israelites, kung naalala niyo po, sa time ni Joseph, napunta sila sa Egypt. At nung napunta sila sa Egypt, dahil po may famine po sa lugar nila, doon na po sila naglagi at lumaki na po sila. Ngayon po yung Pharaoh, medyo na ano sa kanila,
pambihira, natakot kasi rumarami sila. Baka pag rumami yung mga Israelites, kalabanin tayo. So ang ginawa, naging exile po sila doon, naging alipin po sila doon sa Egypt. Then after that, for 430 years, naging alipin po ang Israelites ng mga Egyptians, ng Pharaoh. Naalala niyo po? Then, here comes Moses. Si Moses po dumating at tinawag ng Panginoon to lead Israel para lumabas, para lumaban po sa Ehipto at i-claim nila yung promise ng Panginoon. At nangyari po, nakalaya po sila mula doon sa exile. Are you following? Nasusundan niyo po ba ako? Kaya po, after noon, nagtagumpay sila. But sad to say, because of disobedience and unbelief, yung Israelites po, nag-wander po sila sa wilderness. Yung supposedly 11 to 40 days journey dapat na journey papunta sa promised land, it took them 40 years para lang makarating dun sa promise ni Lord because of disobedience and unbelief. But nung namatay na po si Moses, sabi ni Lord, Joshua, the Lord declared to Joshua, now is the time for you to possess the land of Canaan. This is the time na ipopossess nyo, na pupuntahan nyo na yung promise ko para sa inyo. At ang nangyari po, nakita ko po na parang parallel rin po siya sa church po. Kasi alam nyo po, 40 years po yung promise ni Lord at hindi nangyari kasi sa sobrang katigasan ng ulo. Ngayon, etong Joshua generation, sila lang po yung nakapasok sa promised land. Maging si Moses po, hindi na nakapasok sa promised land dahil po nainis siya kay Lord. Nainis siya doon sa Israelites. Nagalit siya, napikon siya. Kaya wala pong nakapasok sa generation po nila doon sa promised land, kundi po yung Joshua generation lang. And I believe, tayo po as a church, tayo po ay Joshua generation. Amen po. Tayo po, may promise po sa atin si Lord. And I pray that this church, this congregation, this church, COG Valenzuela, hindi po tayo magsasettle kung sa anong meron lang po tayo. Hindi po tayo magsasettle doon sa kung anong meron lang ang simbahan, kundi mangangarap po tayo doon sa promise ni Lord sa atin. Amen po. And I believe, tayo po, hindi lang po tayo nilikha ng Panginoon just to magkaroon lang po ng simbahan na gito. Yeah, maganda siya. Pero ako po naniniwala na dadalhin po tayo ni Lord doon sa promised land. Hindi lang po ito yung binibigay sa atin ng Panginoon. I believe meron pong pangako ang Panginoon sa atin na magkaroon po tayo ng mas magandang location, magkaroon tayo ng property, magkaroon tayo ng magandang place of worship. Amen po ba doon? Nangangarap po ba kayo doon? Amen. Alam ko po, nangangarap po tayo doon. Kaya sana po, samahan niyo po sa panalangin that lahat po tayo, naniniwala po tayo, yung Joshua generation po, ilalagay po tayo ng Panginoon doon sa place or doon sa promised land. Amen po. Amen po. And balikan po natin yung text. May kita po natin dito that there was a transition to be made. After namatay ni Moses, si Joshua na yung nag-lead. And siguro, para sa akin, kung ako kay Joshua, kung ako nasa kalagayan ni Joshua, matatakot ako. Bakit? Kasi nakita niya kung paano magreklamo yung mga Israelite kay Moses. At kung paano irespeto ng mga Israelite si Moses. But, here's the catch. Bigla pong si Joshua na yung maglilid. Si Joshua na yung mamumuno. Pero si Joshua, siya po ay man of God na punong-puno po ng tapang. At yung tapang yun, hindi po yung tapang na makipag-away. Yung tapang na meron po siya, yung tapang na marunong sumunod sa Panginoon. Meron po siyang tapang na sumunod kay Lord kahit na nakakatakot. Tapang na sumunod kay Lord kahit na mahirap. Now, kung makikita po natin dito, God pointed him in the direction of Canaan. And sabi ni Lord sa kanya, go, possess the land. Andyan na kayo, possess the land. Great, tama po? Isipin nyo kung yung inaaral ko po siya, tinitignan ko Siguro yun yung panahon na sinabi na ni Lord na, eto na yung oras. Yung matagal nyo nang ipinapanalangin, yung matagal nyo nang hinihingi sa akin, ibinibigay ko na sa inyo. At their very own eyes,
Kasi ang Israelites noon, nakasettle po sila, nagcamp po sila for 3 days doon sa Jordan River. And on the other side of Jordan, nakikita na nila yung promise ni Lord. At ang sabi ni Lord sa kanila, go, go. Imaginein mo yun, yung matagal na, yung 40 years, 430 years nila na pagkakalipan and another 40 years sa wilderness. After all those years, nakita nila na ito na yung promise na sa harapan na namin. Nakikita ko na. Imagine mo ikaw, nakikita mo na yung pangarap mo na nasa kabilang side na ng river. Nakikita mo na ito na yung pinapanalangin kong bahay. Ito na yung the one ko, nakikita ko na, excited na ako. Ang tagal ko nang pinagpe-pray. Andito na yung Ford Raptor ko, 4x4, equal 16. Ito na eh. Pero alam niyo po, siguro, tama po ba, excited kayo pag ganun? Sino po dito excited sa promise ni Lord sa Kanya? Pwede ba taas yung kamay, lahat na excited sa promise ni Lord? Lord, lahat nagtaas ng kamay, Lord, pagpalain mo. Yung hindi nagtaas, hindi sila excited sa promise mo, huwag mong ibigay. May second chance si Lord. Sino daw gusto i-claim yung promise niya? Itaas mo yan. Nakikita ni Lord, Lord, ayaw pa rin, Lord eh. O babalik natin, Lord, pasensya na. Gusto pala nila. I-claim mo, ibigay mo yung promise mo sa kanila. Pero alam niyo po, kung makikita po natin dito, nandun na sa other side yung promise ni Lord. Ayan na eh. Pakilabas. And that was great, pero hindi lang po yun. Kasi hindi lang sila basta maglilipat ng bahay. Hindi lang basta maglilipat, dala-dala na yung bahay nila, lilipat sila doon sa promised land. Hindi po yun. Because on the other side of the Jordan River, they were walled cities. There were defending armies and even giants. And also, right in front of Joshua and Israel, there was a river. At yung river na yun, andun po siya sa season po ng harvest. Ang sabi po sa Bible, nasa season po ng harvest. Kaya yung river po na yan is at its flood stage. Ibig sabihin po, ano yan? Binabaha. During season po ng harvest. Na-imagine nyo po yung tulyahan ng Wednesday? Ganon daw po. Ganon. Binabaha. Kaya hindi lang po sila madaling makakalipat kasi andun yung promise, pero may kailangan silang pagdaanan. At kaya kung tatanungin niyo po ako, kung meron man pong requirement si Lord para ma-obtain nila ang promise, same thing with us. Kung meron man pong promise si Lord na kailangan nating ma-obtain at may requirement para makuha yon, it requires one thing. It's obedience. Obedience. Pagsunod sa Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. Obedience po kay Lord. Kaya po, ngayon po, I entitled this preaching, Moving Forward Through Obedience. Moving Forward Through Obedience. Of course, nasa forward fever pa rin po tayo. At excited po ako kasi ang magiging team po ng anniversary po natin this August, last week ng August. By the way, second anniversary na po natin dito. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Sa last week po ng August, second year anniversary na po, and ang team po natin is forward for the whole year. Forward ng forward yan. Kaya po ngayon, alam niyo po, paano ba tayo magpo-forward kay Lord? Ang daling sabihin di ba? Na magpo-forward ako, Lord, gusto ko yan. Gusto ko mag-grow ako sa relationship ko sa iyo. Gusto ko mag-grow ako personally sa career ko. Ma-promote ako sa trabaho. Gusto ko mag-move forward Pero paano mag-move forward? Alam niyo po, para tayo ay makapag-move forward, kailangan po natin ng obedience. Kailangan marunong tayong sumunod kay Lord. Sabihin mo nga ngayon sa katabi mo, obedience. Obedience, obedience. Kung meron man pong requirement para ma-obtain nila, it is the word obedience. And like Joshua, imagine niyo, for 40 years, wala namang hindi magandang plano si Lord sa Israelites Ibinibigay nila ni Lord, sinusubo na sa kanila sa Israel na, ito yung promise ko sa inyo, ito yung promise ko sa inyo. Ang kailangan nyo lang sumunod sa akin. Pero itong Israel, pambihira, gusto namin yan, pero ewan ko sa'yo. Di ba? Hindi kami susunod. Ang rami na lang pasawayan sa Lord. Sobrang pasaway. Kaya hindi na nila nakuha yung promise ni Lord sa kanila.
For 40 years, inaalok sila ni Lord, this is the promise, ito yung promise ko, ito yung blessing ko sa'yo, pero sila, pasaway ng pasaway. Pasaway ng pasaway, kaya hindi nakukuha. But this time, for Joshua, it was a time of commitment, and Joshua was ready to move them forward. Amen. Kaya po, kung gusto natin matanggap yung promises of God in our lives, the very first thing that you and I must be ready to do is to move ahead obediently. Alam niyo po, yung obedience and blessing, lagi pong magkasama yan. Hindi mo pwedeng makuha yung blessing hanggat hindi ka marunong sumunod. At hindi po pinagpapala ng Panginoon ang hindi marunong sumunod. That's it. Kaya po, ulitin ko, yung obedience and blessing, lagi po magkasama yan. You cannot get your blessing kung walang obedience. Kaya po, ngayon po, pag-usapan po natin, what does obedience to God mean? Ano po ba ibig sabihin ng pagsunod ko sa Panginoon? Obedience to God means hearing the Word of God and acting on it. Ang sabi po dito, hindi lang basta narinig ko, hindi ginagawa ko ang salita ng Panginoong Diyos. That's obedience. And what else? Obedience, it implies aligning our will to God's will, doing what God has asked us to do. Ang obedience daw po, ina-align po natin yung will natin sa will ng Panginoon, yung layunin natin sa layunin ng Diyos, at ginagawa natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa buhay po natin. At ang sabi pa dito, it is when we completely surrender to His authority and base our own decision and our action on His Word. Kaya po, ang obedience sa Kristiyano, it's a must. Mahirap pong tawagin na tayo po ay tagasunod ni Kristo kung hindi ka marunong sumunod. Hindi po pwedeng sabihin na Christian ka kung hindi tayo nag-o-obey kay Lord. Kasi po, obedience is very important for every Christian. In fact, without it, we fall short big time. Talagang magugulo ang buhay. Gusto ko po kayong tanungin, meron bang sitwasyon sa buhay mo na nagdesisyon ka na hindi mo sinunod si Lord? And at the end of the day, pumalpak? At na-realize mo na, Lord, sorry, hindi kita sinunod. To be honest, sino po yun, mga ganon? Talagang mga perfect talaga yung mga ibang tao dito. Dapat kayo na lang po dito. Ako ganon eh. Okay. Parang ang babait nyo ah. Again, sino ba dito yung minsan hindi mo sinunod si Lord sa buhay mo? And sa dulo, napagtanto mo na, Lord, mali ako. Sino yung honest na magtataas ng kamay? Ayan o, amen. Salamat po sa honesty niyo po. Kaya po, ito po ang tanong, bago tayo mag-dig-deep ngayon sa word ng Panginoon. Are there things in your life that God is asking you to do that are tough? Meron bang mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon na para sa iyo mahirap? Maybe, yung pinapagawa sa iyo ni Lord, patawarin mo na yung katabi mo. Patawarin mo na yung umaway sa iyo. Patawarin mo na yung parents mo. Patawarin mo na yung anak mo, patawarin mo na yung tita mo na madamot. Diba? Maybe sinasabi ni Lord sa'yo, iwanan mo na yung maling relasyon na yan. Maybe sinasabi sa'yo ni Lord na sumunod ka sa akin. Maybe the Lord is asking you to serve. Mag-ministry ka. Maybe the Lord is asking you to lumayo doon sa mga kasalanan na pilit mong ginagawa. At minsan, nakasanayan mo na. Pangalawang tanong ito, will you cower in fear of what lies ahead on the other side? Kasi si Lord may promise eh. Pero nasa other side po siya. Ngayon, kung gusto mo maklaim yung promise, ang sabi dito, will you cower in fear of what lies ahead on the other side? Or will you move forward through obedience to enter a new place of promise? I don't know with you, pero ako po, gusto ko po yun. Gusto ko po yun. Na, Lord, gusto ko mag-move forward at susunod ako sa'yo. And I hope and I pray that
every one of us, gusto po natin mag-move forward through obedience sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen po. Amen po. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya po, minsan, ayan po kung meron mang inaas sa atin si Lord, kung meron mang mensahe ang Panginoon si Lord sa atin ngayong araw po na ito, the Lord is asking you, sumunod ka sa akin. The Lord is asking you, sumunod ka sa akin. And maybe mahirap, maybe imposible sa'yo, imposible na akong magbago, imposible na akong makaalis sa kasalanan na to, imposible na akong magamit mo, Lord. Pero gusto ko pong umpisahan dito that our impossibilities are God's opportunities. Yung mga imposibilidad po sa buhay po natin ay oportunidad po ng Panginoon para mapakita niya na kaya niyang magmilagro sa buhay mo. And ngayon, ang tanong, paano ba tayo susunod kay Lord? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, paano ba tayo susunod kay Lord? Paano ba tayo mag-o-obey kay Lord? Unang-una po, andun po tayo sa text po natin in Joshua chapter 3, verse 1 to 17. Unang-una po, na kailangan natin gawin, we must follow the movements of God. Follow the movements of God. Kung meron man tayong susundan, yun yung galaw ng Panginoon. Yun yung pagkilos ng Panginoon. In Joshua chapter 3, verse 2 to 3, it says here, after 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the Ark of the Covenant, sabi niya, when you see the Ark of the Covenant of the Lord your God, and the Levitical priest carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Follow it. Follow it. At ano po ba yung susundan nila? Yung Ark of the Covenant. And just to give you a background dito po, bibigyan ko po kayo ng pag-aaral, study po dito. Alam niyo po, this is the picture of the Ark of the Covenant. At yan po yung susundan po nila. Ang sabi ni Lord sa kanila, ililigtas ko kayo, dadalhin ko kayo dun sa other side, pero ito ang gusto kong gawin ninyo, tatawid kayo doon sa river kahit nagbabaha pa yan. Kahit nagbabaha pa yan, tatawid kayo. Kung ikaw tatanungin ko, tatawid ka ba? Sabi ni Lord, at kapag tumawid kayo, mauuna yung Ark of the Covenant. May instruction si Lord, mauuna yan. Bubuhatin ng mga priests yan at mauuna sila. Ang sabi ni Lord, lalayo kayo for 900 meters at mauuna sila. At kapag andun na sila, hihinto sila. At may gagawin akong milagro. And alam niyo po, ito po yung picture ng Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant was made by acacia wood and gold. Ayan po siya. And kung makikita po natin, yan po yung kanyang design. At yung umpisa po niyan, yung una po niyan, yung slab po niya, tinatawag po dyan na mercy seat. Kung gusto niyo pa pong matutunan yan, enroll po kayo ng revamp, worship revamp. Tinuturo po yan doon. Ayan po yun. Kasi kung naaalala niyo po sa Old Testament, meron pong inutos sa kanila si Lord na gumawa sila ng tabernacle. And doon sa tabernacle, meron pong outer courts, inner courts, and Holy of Holies. Sa Holy of Holies po, doon po nakalagay yung Ark of the Covenant. At ang nakakapasok lang po doon ay yung mga priest, yung mga high priest lang. Isang beses sa isang taon. At dyan po sa taas po niyan, ibig sabihin po niyan mercy seat. Kung makikita niyo po may dalawang cherubim na naka-spread yung wings nila. And kaya po tinawag siya na mercy seat. Ayan po yung trono po ng Diyos. At tuwing pumupunta po dyan yung priest, siya po ay naglalagay po dyan ng dugo, ng inalay na hayop. Kaya po makikita po natin, that is the foreshadowing ng pagdating po ni Jesus. Natutubusin po ni Lord. Galing no? Tutubusin po ni Lord ang tao, ang kasalanan. Di ba? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya kung titignan nyo pa po yan, ito po ang loob po ng Ark of the Covenant. Sa loob po niya, meron pong 3 bagay. Yan, natututo po tayo. Anong una pong bagay na meron dyan? Andyan po yung stone tablets. Kung naalala nyo po, si Moses po,
di ba, siya po ang may dala niyan eh. Nakausap niya po si Lord at present niya po yung stone tablets, yung law ni Lord. Nasa loob po ng Ark of the Covenant. And ano po yung symbolism nito? It is a sign to all Israel of God's desire for relationship. Na sinasabi ni Lord sa Israelites na, ito yung loko, kailangan nyo sundin to. Kung gusto nyo mapabuti kayo, kung gusto nyo maging okay tayo, kailangan nyo sundin to. At pangalawang bagay, ito po yun, meron pa po, andito po yung pot of manna. Kung naalala nyo po, yung manna po, di ba, it is a sign of, or symbol of provision ni Lord. Kasi during nandun sila sa wilderness, hindi kailangan magtrabaho ng Israelites, nagpapaulan si Lord ng manna. At yun ang kinakain po nila. Kaya pinalagay ni Lord sa Ark of the Covenant para maalala nila na may provision si Lord. Nakasama nila si Lord. And third, andyan rin po yung Aaron's rod. It represents the power of God. Yung rod po ni Aaron, kung naaalala niyo po, nung nagkakagulo po yung Israel dahil po sa katigasan ng ulo, dahil merong mga nagtatraidor sa leadership ni Moses, di ba? Yung mga nag-oppose, ibinigay lahat ng rod at yung sabi ni Lord, gagawa ako ng himala. Ibigay niyo lahat ng rod. At pati si Aaron nilagay niya doon. At yung rod ni Aaron na mulaklak, tumubo pa. Pambihira. At nakita nila kung gaano ka-powerful si Lord. And it is a symbol of authority ni Lord. And the whole Ark of the Covenant, it represents the presence of God. Kasi dyan po bumababa yung presensya ng Diyos. Imagine niyo, yung apoy bumababa po dyan sa Ark of the Covenant. Ganon po siya. And the Lord is telling them na mauuna yung Ark of the Covenant. It is like saying na sundan nyo yung presensya ko. Mauuna muna ako, sundan nyo yung presensya ko. And same thing with us. Alam niyo po, as Christians, kailangan po sumusunod tayo doon sa movements po ni Lord. Doon sa presensya po ng Lord. Kasi without it, pambihira. Papalpak po tayo. Katulad po ni Moses, naalala niyo po si Moses, sabi ni Moses kay Lord, Lord, kung hindi mo kami sasamahan doon, wag na lang. May gusto silang puntahan, may promise sa kanila si Lord. Ang sabi ni Moses, Lord, kung hindi mo kami, kung dadali mo kami sa lugar na yon, pero hindi ka sasama, dito na lang kami. Kung hindi ka sasama, wag na lang. And sana, ganun rin po yung puso natin sa Diyos. Na Lord, kung hindi mo ako sasamahan, wag na lang. Di bali nang walang trabaho. Oh. Oh. Kung mapapalayo naman ako dahil sa trabaho na yan, wag na lang. Kung ako ay, kung merong opportunity na mapapalayo ako sa'yo, maganda naman, pero may oportunidad na mabe-bless ako financially, pero kung hindi kita kasama, Lord, wag na lang. Oh. Sana po may heart tayo na gano'n. Na Lord, kung dito sa lugar na to, dadalhin mo ako dito at mapapalayo ako sa'yo, wag na lang. Kung itong bagay na to, makukuha ko nga, pero Lord, masasaktan kita, wag na lang Lord. Sana po gano'n yung puso natin sa Panginoon. Kaya po kung may requirement si Lord sa obedience, yun nga po. Kung gusto natin masunod si Lord, we must follow the movements of God. And number 2, we need to consecrate ourselves. Ang sabi po dito, sa Joshua chapter 3 verse 5, Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Imagine that. Parang hindi kayo excited. Na makiklaim na nila yung promise. Andun na. At ang sabi ni Lord kay Joshua, Joshua, eto na yun. Bukas, makukuha niyo na yung promise ko. Excited ka ba, Joshua? Siguro si Lord, grabe. Si Joshua ko, binabalita niya sa Israel, grabe. Siguro ganun eh. Pero sabi ni Lord, you need to consecrate yourselves.
Bago maklaim yung promise, you need to consecrate yourselves. At ano po ba ang ibig sabihin ng consecrate? Consecrate means the separation of oneself from things that are unclean. Especially anything that would contaminate one's relationship with a perfect God. Ang consecration po daw, ang ibig sabihin po nito, yun po yung nagpapalinis po tayo sa Diyos. Nagpapalinis sa Diyos. Nagsaseparate doon sa mga bagay that are unclean. Di ba? Yung po pala yun. Bago nila claim yung promise ni Lord, hindi pwedeng makasalanan sila. Hindi pwedeng nandun pa rin sila sa nakaraan nila. Bago nila maklaim yung promise ni Lord, yung pagpapala ni Lord, hindi pwede na nagbababad pa rin sila doon sa dating buhay nila. Ang sabi ni Lord, bago mo makuha yun, iwanan nyo muna yan. Magpakalinis muna kayo. Kaya po sa buhay ng Kristiyano, ganun rin po. Alam nyo ba, nung naging born again ka, hindi natatapos sa praise the Lord, hallelujah. Ang pagiging born again, pag nag-umpisa kang tanggapin ang Panginoong Diyos bilang Diyos at tagapagligtas, may paglilinis ang Diyos. May paglilinis ang Diyos. Nililinis tayo ni Lord. Inaayos ni Lord ang puso po natin. That's it, that's it. May inaayawan ka. Meron kang iniiwanan. Yun po yun eh. May paglilinis po ang Panginoon. Kaya po, ito po ang pagkakatawag sa atin ng Diyos. In 1 Peter chapter 2 verse 9, ito ka, ang sabi ni Lord, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of the darkness into His marvelous light. That's you. That's us. You are a royal priesthood. Ang sabi dyan, a holy nation, a chosen race, tayo po yun. Tayo po yung living saints, tayo po ay mga santo. Yung santo po, hindi po yun yung, alam niyo yun, tayo po, ang mga Christian po, tayo po yung saints. Santo ka. Sabi mo sa katabi mo, santo ka pala. Kaya yan po yung santo na dapat pinupunasan mo. Tayo po yun. Ang born again po, tayo po mga Christian, tayo po yung saints. We are the living saints. We are the chosen generation. We are the chosen race, a royal priesthood, a holy nation. Ang sabi dito, a people for His own possession. That's you. Ikaw yun. At dyan ka nilikha ng Panginoong Diyos. Hindi ka nilikha ni Lord para maglublob lang sa kasalanan. Hindi lang po yun. Nilikha ka ni Lord para mabigyan siya ng kaluwalhatian. Para maparangalan ng Panginoon sa buhay mo. Kaya ang sabi po sa Romans chapter 12, verse 1 to 2, ang sabi po ni Paul, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ang ibig sabihin po nito, ang totoo daw pong pagsamba sa Panginoon, hindi po yung pagtaas mo lang ng kamay, hindi lang basta tumitigil doon sa pagtalon mo, sa pag-awit mo, sa pagsayaw mo, hindi. Ang tunay na pagsamba sa Panginoon ay yung pagiging banal at kasiyasiya sa harapan ng Panginoong Diyos. That is the true and proper worship. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Kaya kung paano natin ma-honor si Lord sa pagsamba? Yes, na-honor si Lord sa pagpalakpak, na-honor si Lord sa pag-awit, na-honor si Lord sa pagsayaw mo sa Kanya, sa pagluhod mo sa Kanya, sa pag-iyak mo sa Kanya, pero hindi lang po natatapos doon. Kailangan po maging holy po tayo and pleasing sa harapan po ng Panginoon Diyos. At sabi pa diyan, do not conform to the pattern of this world, but be that transformed by the renewing of your minds. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your minds. Do not conform to the patterns of the world, but be transformed by the renewing of your minds. Paulit-ulit, no? Kasi ang Kristiyano po, hindi siya makamundo. Ang isang Kristiyano, hindi lang siya hindi lang sumasali doon sa agos ng mundo. Kung saan ang uso, sasakyan, hindi po ganun. Ang Kristiyano po, we are against the flow. Against the flow. Iba ka. Sabi mo sa katabi mo, iba ka. Sabi mo, special ka. Special ka. Special ka. Kaya, ayun nga po, sabi pa dito, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. That's why the act of consecration, it involves our lives being a living sacrifice to Him.
Yun po pala yun. Ang sabi po sa Romans chapter 12, verse 1 to 2. Ang sabi dyan, it involves our lives being living sacrifice to Him bilang banal at buhay na handog sa Panginoong Diyos. At ang sabi pa dyan, the act of consecration, we are totally separated from the defilement of the world. Doon sa pagkabulok ng mundo, sa pagkasira ng mundo. And each day we are to live out our lives as a holy and royal priesthood to the glory of God, for we are now God's people. Anak po tayo ng Panginoong Diyos. You are now God's people. Kaya po, consecrate. Ang sinasabi ni Lord that if you are going to cross the uncrossable and follow the Lord, you must be set apart to Him and you must be holy. Yun po eh. Kaya pala, hindi na-honor si Lord sa atin kasi maaari hindi ka nagpapalinis sa Diyos. Kaya pala, hindi natin maklaim yung promise ni Lord o yung pagpapala ng Diyos kasi ayaw mo pa rin iwanan yung nakaraan mo. Kaya pala, hindi natin maklaim yung blessing ni Lord, maaari po kasi namumuhay ka pa rin sa kasalanan. Kaya pangatlong bagay, kung una, paano tayo magiging obedient, kailangan po, follow the movements of God. Pangalawa, consecrate yourselves. And number 3, we need to move out. Move out. Kailangan mo humakbang. Ang sabi po sa Joshua chapter 3, verse 7 to 15, and the Lord said to Joshua, ito exciting eh. Ang sabi ni Lord, sabi kay Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of the all Israel so they may know that I am with you as I am with Moses. Ngayong araw na to, Joshua, I will bless you and I will exalt your name sa harapan ng lahat ng tao at ipapakita ako na sasamahan kita katulad ng pagsama ko kay Moses. At ano po sabi ng Lord dito? Tell the priest who carry the ark of the covenant, when you reach the edge of the Jordan's waters, go and stand in the river. In verse 9, Joshua said to the Israelites, come here and listen to the words of the Lord your God. This is how you will know that the living God is among you and that He will certainly drive out before you the Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, Jebusites, mosquito bites. See, the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. Now then, choose 12 men from the tribe of Israel, one from each tribe, and as soon as the priests who carry the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its flowing waters downstreams will be cut off and stand up in a heap. So when the people broke camp to cross the Jordan, the priests carrying the ark of the covenant went ahead of them. Now the Jordan is at flood stage, all during harvest. Now, here's the problem. Nakita na nila yung promise ni Lord, but nasa gitna yung pagsubok. Nasa gitna yung binabahang Tulyahan River. Yung Jordan River, pambihira. Tatawirin mo ba yun? Kung ikaw tatanungin ko, tatawirin mo ba yun? Lalanguin mo ba yun? Kung ako pa tatanungin nyo, and I want to be honest with you, malamang ako yung una magsasabi kay Joshua na, kaya nyo na yan, tol. Kayo na lang. Sige, dito na lang ako. Kasi nakakatakot po yun. Bigyan mo nga yung picture. Ganyan yung picture, imaginein mo. Tatawid ka sa kabila, kaya mo ba yan? Baka pag lublob mo pa lang, pambihira, nalulunod ka na eh. Diba? Ganon. And kung ako tatanungin nyo po, siguro kung ako yun, ako po, nagiging honest lang po ako sa inyo. Kung ako yung nasa posisyon ni Joshua, sasabihin ko, siguro Lord, pwede ba mag-build na lang kami ng bridge? Tulay na lang, Lord, para safe, alam mo yun. Diba? Baka lang. Baka ganun. Sigurado po, ganun ako eh. Pero for Joshua, para kay Joshua, sabi niya, now is the time to move forward. Now is the time
para mag-set na tayo ng kampo sa kabila. Hindi na tayo maghihintay ng bukas, hindi na tayo maghihintay sa next month, hindi na tayo maghihintay sa next year, ngayon na. Now is the time to move forward. This is the time of commitment. This is a time of commitment. Kailangan na nating mag-move forward. At natatanaw na po nila yung promise ni Lord na matagal na nilang hindi na-claim. And same thing with us, church. Same thing with us, Christians. Tayo po, ang Christian faith po is not a static or neutral faith na nagme-maintain lang. Hindi po ganun ang Kristiyano. Alam mo, nung simulang tinanggap mo si Lord sa buhay mo, nung naging Christian ka na, yung buhay mo extraordinary na. Hindi normal lang na buhay. Sabi mo sa katabi mo, extraordinary. Yung may gigil, sabi mo, extraordinary. Ayan o. Ayan na ang buhay ng Kristiyano, extraordinary na, sa totoo lang po. Ang buhay ng Kristiyano po, hindi boring. Simulan tinanggap mo si Lord, may plano na si Lord sa'yo, may promise na si Lord sa'yo, at kailangan nagle-level up ka, kailangan nag-move forward ka, kailangan nag-grow ka. Hindi ka lang neutral, hindi ka lang static. Ang faith ng Christian, kailangan po hindi lang nagme-maintain, because God is moving us from glory to glory. And maybe, it's your old habits. And maybe, yun po yung maling relasyon. And maybe gusto ka ni Lord mag-move forward doon sa financial problem mo. And maybe, gusto kang i-move forward ni Lord doon sa mga nakaraan mo. Kaya po, si Lord tinuturuan tayo ngayon na iwanan mo na yan at sumunod ka sa akin. The Lord is telling you today, anak, iwanan mo na yan at sumunod ka sa akin. Kaya po, kung tatanungin kita ngayon, kung may promise si Lord, lahat tayo may promise si Lord sa atin, tama po. Tama po. May blessing si Lord sa atin. Yan po ang purpose ni Lord. Hindi plinano ni Lord na maging masama ang kalalagayan mo. Ang plano sa iyo ni Lord, mapagtagumpayan mo. But somehow, dahil sa katigasan ng ulo natin, hindi natin maklaim yung promise. Katulad po ng Israelites, ang tagal na ng promise ni Lord sa kanila. 40 years, hindi nila na-claim hanggang kinamatayan na nila yung promise, na-delay na delay. And same thing with you. Alam mo ba na may promise si Lord sa'yo? Alam mo ba na maaari isa sa atin gusto ni Lord maging bilyonaryo ka o maging milyonaryo ka? Pero baka kaya hindi mo nakukuha yung millions na yan kasi hindi mo pa rin natututunang sumunod kay Lord. Maybe, may promise naman talaga sa'yo si Lord eh. Bigyan ka ng magandang asawa, diba? Magandang boyfriend, magandang girlfriend. Pero, problema, nagsettle ka sa pangit na yan eh. Pinangunahan mo si Lord eh. Nag-boyfriend ka ba naman ng mukhang takong eh? May promise si Lord. Minsan na-delay lang at hindi natin makuha at kinakamatayan natin kasi hindi tayo marunong sumunod. Kaya ang tanong sa atin lahat, will you obey God even if it hurts? Will you obey God even if it hurts? Ito yung promise ni Lord, pero sinasabi ni Lord, bago mo makuha yan, kailangan mo munang tawirin to, yung obedience. At sa obedience, meron pa nga pinapaiwan sa iyo si Lord. Maybe yung relasyon na yan. Maybe yung maling, alam mo yun, maling pamumuhay na yan. Maybe yung maling identity na yan na natanim sa'yo ng sanlibutan. Maybe yung maling pagkatao na yan. Maybe yung maling kasalanan na pilit mong, hindi, dito lang ako, hindi ako makakawala dito, ito lang ako. Maybe yung addiction na yan. But the Lord is telling you, bago mo makuha yung blessing, bago mo maklaim yung promise ko, you have to obey. You need to consecrate yourselves. You need to follow the movements of God. And move out. Move out. Move on. Move on. Eh, sa katabi mo, move on. Move on ka na. Bago mo maklaim yung promise ni Lord, move on ka na. Kaya po ito tanong, will you obey God even if it hurts? Even if you're used to it? Kung tatanungin kita ngayon, susunod ka ba kay Lord? Kasi si Lord ready na dun sa next level. Pine-prepare na ni Lord yung next level mo. Pero ang tanong, willing ka bang iwanan yung pinapaiwanan ni Lord sa'yo? Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Amen. Kaya po,
there's two important truths about obedience. The first one is this. Obedience is a choice to follow God and follow other things. And also, maaari po other people. Ang pagsunod daw po, yung obedience daw po kay Lord, tinuturuan daw po tayong sumunod sa Panginoon at i-unfollow yung dapat i-unfollow. Hindi mo pwedeng sinusundan si Lord, pero may sinusundan ka rin iba? Hindi po. Ang sabi po ng Bible, you cannot serve two masters. Hindi po pwedeng, hallelujah, praise the Lord ka dito, tapos mamaya pag uwi mo, iba na yung lumalabas sa bibig. Hindi po pwede na, Lord, every Sunday, tataas ko kamay ko sa iyo, worship ako sa iyo, pero bukas, eto na naman ako, inuman na naman kami ng tropa. Ka muna, Diba? Hindi po pwede. Obedience to God is a choice to follow God and follow other things. Hindi po pwede sasabihin mo na follower ka ni Jesus Christ, samantalang nandun ka sa kabila. Hindi po pwede. Parang sinabi mo ganito. Yung mga misis po, papayag ba kayo? Sasabihin ng mister ninyo, Hana, 6 days, a week sa'yo ako. Pero isang araw, dun ako sa kabit ko. Ayaw mo yun? 6 na araw naman sa'yo eh. Isang araw lang naman sa kanya. Diba? Ikaw, papayag ka ba? Baka pag tinanong mo sa asawa mo yan, patay ka na eh. Sinaksa ka na agad. Sumusuka na ng dugo. Diba? Imagine nyo, ganun rin po si Lord. Nasabi natin, Lord, isang araw sa'yo eh. Pero yung pag Monday hanggang Saturday, iba. Hindi po ganun. Amen po. Amen. Humihina na yung amen. Kaya po, sa pagsunod natin kay Lord, meron ka talagang iiwanan. Meron ka talagang iiwanan. Sa pagsunod kay Lord, meron ka talagang iiwanan. Obedience is like this. Ginugusto ko yung gusto ni Lord kahit ayaw ko. Inaayawan ko yung ayaw ni Lord kahit gusto ko. That's it. Yun po yung obedience. Ginagawa ko yung gusto ni Lord kahit ayaw ko. Pero kasi gusto niya, kaya gagawin ko. Ayun po yun. Kaya po yung obedience, in-spell ng ganyan, nag-wonder ba kayo, inisip niyo ba, bakit kaya ganyan spelling obedience? Kasi yung po pala yun, sa gitna, may kamatayan. It is like dying to our own sinful or old habits, sinful way of life. Kailangan pag may obedience pala, may namamatay pala sa'yo. At yung namamatay, yung sarili mong gusto. Yung pala yun. Kaya po, ang obedience masakit eh. Ang obedience po, may sakripisyo. Because obedience, ang sabi po diyan, it is dying to self. Dying to self. But church, you can never experience the promise of God without experiencing the pain of obedience. You can never experience the promise of God without experiencing the pain of obedience. Talaga pong masakit sumunod kay Lord. Pero kahit masakit, kasi gusto ko maparangalan siya, gusto ko maklaim yung promise Lord, gagawin ko. Amen. Amen. Because our greatest breakthrough comes once we learn to obey God kahit na masakit na. Yung po pala yun. Our greatest breakthrough. May experience po natin yan. Kapag natuto tayong sumunod kay Lord, kahit na masakit na. Kahit na hindi mo na gusto yung nangyayari. Kahit na parang hirap-hirap na kasi nakasanayan mo na. Kaya sabihin ni Lord sa'yo, iwanan mo na yung lalaki na yan. Walang ginawa mabuti sa'yo yan. Unbeliever yan. Hindi ka dadali sa matino niya, pero ikaw pa rin, pilit ka ng pilit. Lord, baka naman makatanggap. Mahalay mo, mabago ko. Wow, si Lord ka ba? Kasi kung hindi mo madadala yan sa church, ikaw ang dadalhin yan. Ganun rin po sa mga kaibigan mo. Sasabi mo, Lord, siyempre kaibigan ko yan. Minsan lang naman kami mag-inuman, nagkakasaya lang. Wow, gagamitin ko to para madala ko sila. Bago kami mag-iinom, magde-devotion muna ako.
Wow, ah. Bago isalin, pray muna tayo, guys. Diba? Paano? Hindi. Kaya po, sa pagsunod natin, may iiwanan ka. Sa pagsunod natin, talagang minsan may iiwanan kang kaibigan, may iiwanan kang mga tao na hindi makakabuti sa'yo. Kasi ulitin ko, kung hindi mo sila madadala kay Lord, ikaw ang dadalhin yan. Kaya minsan hindi tayo makawala doon sa old habits kasi yung old friends mo nandiyan pa rin. Amen po. Kaya, kung gusto natin i-bless tayo ni Lord, kailangan marunong tayo sumunod sa Kanya. Kasi minsan ganito eh. Gusto natin na i-bless tayo ni Lord spiritually, pero puro ka excuse sa pagbabasa ng Bible. Gusto mo mag-grow ka spiritually, pero puro ka excuse sa pagde-devotion, sa pagpe-pray mo. Paano? Gusto mo, Lord, i-bless mo ako sa mensahe mo. Lord, i-bless mo ako pagpunta ko sa church. Sana maranasan ko yung blessing mo. Tapos pupunta ka sa church, late ka. Paano ka be-bless? Gusto natin, i-bless tayo ni Lord financially, pero hindi ka marunong mag-tithes. Paano? Hindi binibless ni Lord ang hindi marunong sumunod? Hindi po eh. Minsan gusto natin i-bless ni Lord yung relationship natin, yung love life natin, pero God is not the center of your relationship. Paano? Minsan gusto natin i-bless ni Lord yung career natin. Gusto natin yung promotion ni Lord sa trabaho. Pero sa trabaho mo, hindi mo naman inaayos. Lagi kang late. Diba? Yung mga work from home, natutulog. Paano kayo po-promote ni Lord? Gusto mo ng blessing, pero ayaw mo ng sumunod. Ng pain of obedience. Mahirap po. Kaya, your miracle will not happen in your comfort zone, church. And if you want breakthrough, there will be a breaking. There will be a pain, but there will be a victory. And God wants to move you from where you are into a greater promise that He has for your life. Sumunod ka lang kay Lord. Sumunod ka lang kay Lord. Di po. And pangalawang truths about obedience, obedience is a way we fulfill God's promises and promises for us, to us. Kapag may obedience, yan pala yung nag-a-unlock ng promises ni Lord, yung prophecies ni Lord sa buhay mo. Yan pala yun. At ako po, sa totoo lang po, para lang po maging mas relevant po sa atin, alam niyo po, ako po natutuwa kasi, nagpapasalamat po ako, na totoo po talaga na may bunga po ang pagsunod sa Panginoon. At nakikita ko po yun sa buhay po ng leader po natin, kay Bishop, and sa Worda, sa leadership po ng church. Kaya po meron po tayong church na ganito kasi meron pong natutong sumunod kay Lord. Kaya meron pala tayong ganito kasi may naunang natutong sumunod, nandun si Bishop. Imagine niyo kung hindi sila sumunod, nasan tayo? Di ba? Imagine. Amen po. Kaya yung mga natutong sumunod, nagkaroon ng impact. Kaya kung gusto mo magkaroon ka ng impact, kailangan matuto kang sumunod. Kasi kung hindi, mahirap. Mahirap po. Kaya po, obedience is a way we fulfill God's promises and promises to us. In Joshua chapter 3, verse 15 to 17, ang sabi po dito, but as soon as the feet of the priests who were carrying the ark touched the water at the river's edge, the water above that point began backing up great distance away at town called Edom, which is near Zaretan. And the water below that point flowed onto the Dead Sea until the river bed was dry. Kita po natin dito na nandun na po yung mga priests na nag-handle po, naghahawak po, nagbubuhat po ng Ark of the Covenant, and nasa malayo po yung Israel. Ang sabi ni Lord, huminto kayo, at pag hinto nyo, may gagawin akong matindi. At ang gagawin ni Lord, ang sabi, nung huminto sila, at nagsisimula po silang humakbang, sabi ni Lord, move out, lakad. At paglakad, nakikita po na bumubuka na po, tumigil po yung agos po nung flood, nung river po.
Kaya po sa pagsunod, pambihira. Ina-unlock po niya yung breakthrough mo. Ina-unlock po niya yung promise sa'yo ni Lord, yung prophecy sa'yo ni Lord. Amen, amen, amen. Kaya kung gusto mo maklaim yung promise ni Lord, you have to obey. Kaya po kapag ang Diyos pumili, isipin niyo po dito, kita po natin dito, sa buhay po ni Joshua, hindi naman sila magaling. Wala naman silang gamit. Kasi nasa wilderness sila. Kapag ang Panginoon po ay pumili, hindi siya pumipili ng magaling. Pumipili si Lord ng marunong sumunod. Ng marunong sumunod. At si Lord na bahala magpagaling sa'yo. Kaya po sa church natin, ganito po tayo eh. Dito po, alam niyo po, hindi po dito naghahanap ng pagalingan. Ang hinahanap po ng Panginoon, pasunuran. Marunong ka bang sumunod? Ako po, to be honest with you, hindi po ako magaling. Pogi lang ako, yun lang ang naambag ko sa church. Ba't tumatawa kayo? Dapat amen pag ganun. Amen, amen, amen. Seryoso kasi. Pero sa totoo lang po, si Lord ang nagbibigay ng galing. Kailangan marunong ka lang sumunod. At marami po ako nakita dito sa church na hindi naman magaling, na hindi naman qualified, pero quinalify ni Lord. Hindi naman karapat-dapat, pare-parehas naman tayo, hindi tayo karapat-dapat, pero dahil marunong ka sumunod, dun ka pagpapalain ni Lord. Maybe akala mo hindi ka makakapasok sa trabaho na yan kasi feeling mo hindi ka qualified, pero simulan mo sumunod kay Lord, sa bahala sa'yo. Maybe akala mo yung business na yan, hindi ko kaya, wala akong pera, hindi ako magaling, hindi ako marunong mag-manage, pero umpisa mo sumunod kay Lord, si Lord ang maglalagay sa'yo dyan. Maybe sinasabi mo, Lord, kailan ba ako magkaka-girlfriend, kailan ba ako magkaka-boyfriend, gusto ko yung pogi. Gusto ko yung dark, tall, and mabait. Mabait, Lord. Simulan mo sumunod kay Lord. Sabi ni Lord sa'yo, wait ka lang, huwag kang magmadali. Hindi yan yung mukhang takong na yan. Hindi yan yun. Meron pa akong ibang hinahanda sa'yo, maghintay ka lang. And today, tinuturuan po tayo ng Panginoon that your obedience to God can lead to your greatest miracle. Your obedience to God can turn to your greatest miracle. And by the way, alam niyo po yung miracle? Ang miracle po, kaya po siya tinawag na milagro kasi hindi po siya araw-araw na nangyayari. Kaya po miracle kasi hindi siya basta-basta nangyayari. Kaya kapag may milagro nangyayari, mapapawaw ka, wow! Yun po yun eh. Wow! Kasi hindi siya basta-basta nangyayari. Kaya para mangyari yung milagro, kailangan sumunod ka muna sa Panginoon. Kailangan marunong ka muna mag-obey kay Lord. Kailangan mag-follow ka muna kay Lord. Kailangan magpalinis ka muna kay Lord. Kailangan mag-move on ka muna bago mangyari yung miracle ni Lord. Kaya po, ang sinasabi ko po dito, hindi basta-basta nangyayari ang milagro. Nangyayari ang milagro kapag natuto ka ng sumunod sa Diyos. Amen. Amen po. Sige, palakpakan po natin si Lord. That's why, obedience is the key that unlocks every door. Obedience is the key that unlocks every door. Every door of blessings, breakthroughs, pagpapala ng Panginoon. Obedience is the key. And let me end with this verse. In Philippians chapter 2, verse 8 to 11, kahit po si Jesus. Ang sabi po dito sa New Testament, and being found in the appearance as a man, he humbled himself. At tinutukoy po dito si Jesus. By becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Kahit po si Jesus natuto pong sumunod, how much more tayo? Si Jesus na Diyos na, makapangyarihan, pinakita po yung obedience na. How much more tayo na limitado, na kinakapos, na hindi laging malakas, na hindi laging magarbo ang buhay, na hindi laging ganansya ang buhay, hindi po eh. How much more tayo?
Kaya po, kung si Jesus nag-obey, kailangan po maging katulad tayo ni Jesus na marunong rin po tayo sumunod sa Diyos. Imagine, no? Ano ba yung sinasabi dito, di ba? Yung gabi na bago hulihin si Lord, si Jesus, alam niya na eh. Alam niya yung layunin ni God the Father. At umiiyak siya doon sa garden. Sinasabi niya, Panginoon, pwede ba na hindi na mangyari sa akin yun? Kasi masakit eh. Alam niya yung mangyayari sa kanya na ipapako siya sa krus, duduraan siya, bubugbugin siya, kung ano-ano gagawin sa kanya. Alam niya yun. Hindi lingid sa kaalaman niya yun. Alam niya na siya yung magiging atonement for sin. Siya yung magliligtas sa atin at nananalangin siya, pwede ba? Father, wag na lang kasi masakit eh. Pero sabi niya, but your will be done, Lord. Dahil gusto mo yon, susunod ako sa iyo. Imagine that. At habang si Jesus po ay hinuli at pinaparusahan, binugbog, tinali, nilatigo, at hindi lang basta latigo, meron pa silang pinampapalo na may parang kawit na matatanggal yung laman kada hatak. At pinaglakad pa si Jesus, buhat-buhat yung krus, bigat na bigat. At habang nasa krus, pinako yung kamay, pinako yung paa. Sumunod sa Diyos. Ngayon, ang tanong sa atin ni Lord, am I not worthy of your obedience? Am I not worthy of your obedience? After sa lahat ng ginawa ko para sa'yo, am I not worthy of your obedience? Pagkatapos kitang pinagpala, pagkatapos kitang blinis, pagkatapos ko ibigay ang buhay ko sa'yo, minahal kita ng todo, to the point na ang sakit-sakit na, mahirap na dinudugo na ako, na nasasaktan ako, na kahit nagkakasala ka, mahal pa rin kita. Am I not worthy of your obedience? Is He not worthy of your obedience? Tell me. May I invite everyone to please bow down your heads. Let's pray. Lord, we know, Panginoon, na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo yon kasi mahal mo kami. Ngayon, kung tatanungin mo kami, am I not worthy of your obedience? Lord, deserve mo yung pagsunod namin sa'yo. Sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, sa grasya mo, sa habag mo, sa buhay na walang hanggan, sa salvation, Lord, deserve mo. And Lord, today, ina-acknowledge po namin na wala kaming kakayanan apart from you. Madalas po kami ay limitado. Madalas po, Panginoon, nawawalan kami ng lakas. Hindi kami palagi malakas. Madalas, Panginoon, nanghihina rin po kami. Kaya Lord, turuan mo po kami, Panginoon, na hindi kami dumepende sa aming mga sarili at sumunod kami sa iyo. Obedience is not easy, Lord. It can be hard. It takes sacrifice. But church, your obedience to God is never ever in vain. Your obedience to God is never in vain. It's never in vain. May layunin po ang Panginoon, sumunod ka lang at pagpapalain ka ng Panginoon sa bagay na yan. Lord, sa oras po na ito, tinataas ko po, Panginoon, ang kongregasyon, Panginoon, na ito. Itinataas ko po kayo. Tinataas po namin ang aming mga pagkakasala sa iyo, Panginoon. Itinataas namin ang lahat ng kakulangan, ang lahat ng kayabangan, Lord. Ang lahat ng pagmamataas, Panginoon. Basagin mo po ang aming puso. Turuan mo po kami sumunod sa iyo. Maybe, Panginoon, kaya hindi namin maklaim yung promise kasi, Lord, nagmamatigas pa rin kami. Feeling namin, kaya namin lahat. Feeling namin, tama yung desisyon namin. Feeling namin, kami ang magmamando ng lahat, Panginoon. Pero, Lord, hindi ganun yun eh. Ang pagsunod namin sa iyo, it is dying to self, Panginoon. It is like dying to self. Pinapatay namin yung gusto namin at ikaw na yung masusunod sa aming mga buhay. That's it, Lord. Kaya Lord, sa oras po na ito, turuan mo po kami na sumunod sa iyo. Turuan mo po kami na ialay ang buhay namin sa iyo. Kahit na masakit, kahit na mahirap,
Kahit na nasasaktan kami, kahit na nasanay kami sa situation namin ngayon, Lord, turuan mo po kami. Kasi gusto naming mabago, gusto naming mag-move forward, gusto naming mag-grow kami sa'yo. Hindi lang po stagnant ang Christian life, Panginoon. Hindi lang maintaining lang ang Christian life, Lord. Ang plano mo sa amin, mag-move forward kami, pagpalain kami, Panginoon, at maranasan namin yung promise at blessing mo. Kaya Lord, sa oras po na ito, tanggapin mo po ang aming pagsamba at papuri sa'yo, Church.